Alright, isang magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Andito na naman ang ating ka-road trip. Alright, press briefing of Vice President Inday Sara Duterte today. Ayan, press briefing of Vice President Sara Duterte. Ayan, panoorin po natin guys. At ito ay isang panayam tungkol kung aaten ba sa NBI si Sara Duterte. Alright, intro muna tayo. Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Press briefing of Vice President Inday Sara Duterte. At ito ay anong masasabi niya sa pag-iwas sa kanya na i-impeach ni PBBM. At hindi sinusunod niya lang ang kanyang attorney. Alright, panoorin po natin guys. Senator Napatulog ako ng medyo mahaba kagabi. Pagbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. Ayan, nagpapasalamat din ang kasama niya na dito sa hospital, sa press. Bigay lang ako ng update sa taas. So, hindi ko din yung mga pangalan kasi nag-request yung mga patients na huwag bangitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, discharge niya dito ay punta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So yun yung gagawin para sa kanya. Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya. Na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya. Nag-aantay siya ng kanyang discharge and clearance. Yung contemporary attorney sa Economics, pag matatapos yung debate, ano po balikan? Next time po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely dapat i-discharge na lang yung contempt kay Lopez, no? baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may get your reactions sa nabanggit po ni President Marcos. Ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung pumalat na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints. What are your thoughts? Pinigil or he stopped? Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni Important daw, 32 million yan. President Marcos. So, nakalimutan ko na update sa taas. Gusto ipaabot ng dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yun sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa debate? Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng Possible din po lumabas. Possible din po mag-strike. Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So,
nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation sa 11. Pupunta po kayo. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari bagay kaya hindi ko magawa yung schedule po ng malayo pa. So, we do it day by day sa schedule. So, hindi ko pa masagot. Pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang Kaya wala pang kasiguro doon kung pupunta ng NBI si Sara Duterte. consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. Kaya may sinusunod si Sara Duterte sa kanyang lawyer. Yung government hearing. Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila. Saan. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kami Chief of Staff, affected din yung Assistant Chief of Staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kami mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, nag-lapse yan by December 31. As well as yung planning for January 1. Kasi bago na yung budget by January 1. And nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem. Nun ko lang dito kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Pong po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or including in the legislation that is more like a political persecution and harassment. Ayan ang walang ambisyon si Sara sa pagka-presidente ngayong at kanya na ang 2022. Siya na ang nanalo bilang vice-presidente. Of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po, nag-resign na po ba si Attorney Zulay? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-clear siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Sabi ng Presidente, never say never kung reconcile kayo lang. Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message nyo na lang sa mga supporters sa Senator Shine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagpapantay din sila sa
mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakadalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Ma'am, bago lang po ma'am. Ma'am, nag-usapan po ba kayo ni Claire R. lately? Thank you, ma'am. Alright, ayan, napanood po natin. Dito tayo press briefing of Vice President Sara Duterte. Alright, maraming salamat sa panonood pag-click dito kay Rob Trippen. See us again sa ating the next one reaction video. And peace out.